madadala nila from your character? Siguro madadala lang nila dun sa mapapanood lang dun sa character na ginampanan ko ay yung determination niya na makamit, makuha yung isang bagay. Siguro yun lang yung nakikita ko sa ngayon sa lahat ng mga nagawa namin eksena. Yun lang, tsaka yung yun lang eh. Yun lang talaga sa ngayon. Thank you, Denise. Maraming salamat, Sir Richard. Pero bago po tayo magtungo sa susunod na katanungan, nais din po natin bigyang bugay ang production team sa pangunguna ni Micheline at Yes. Maraming salamat po. Ngayon naman, itawagin natin si Mr. Ronald Gonzalez of PEP. Yes, hi Dennis. Yung tanong ko is, nabanggit nga, alam natin na yung character mo ay masama. Pero bilang tao, at bilang si Dennis Trillo, ano yung natutunan mo sa pagiging bahagi ng Pulang Araw? Well, natutunan ko dito, ayun nga, bukod dun sa napakahirap na experience ng mga Pilipino nung panahon na yun. Siyempre, ayaw na natin mangyari yun, kaya yun siguro yung pag-iwas sa mga gera sa buhay, maging peace-loving tayo ng mga tao, pahalagaan natin lahat ng mga tao sa paligid natin. And medyo ma-action ka dito, di ba? Ang yung role mo. Ikaw ba ang gumawa ng mga stunts mo dito? Ano yung medyo nahirapan ka ng stunt? Well, so far, ano pa lang naman, wala pa talagang mga mahihirap. So, halos lahat naman ako pa yung gumagawa. Parang wala pa ako nakikita na stunt double ko. So, yun, abangan lang natin kasi merong eksena na kukuha kami sa gera talaga. So, doon pa lang siguro talagang magiging ma-action magiging eksena. Sino daw yung na-rape mo? Artista din? Opo, artista din. Isa sa... Sanya. Sanya? Pwede naman sabihin. Pwede naman sabihin. Panoorin na lang siguro. Tapos last na lang, Dennis, medyo lihis lang sa Pulang Araw. Kasi pinag-uusapan ka namin dito na ang gwapo-gwapo mo, ang bagets-bagets mo pa din. Ano daw ang sekreto? Siguro yung pagkakaroon ng magiging kontento mo sa buhay, magiging kontento ka kung anong meron ka, maging masayahin ka, maging positive ka sa lahat ng bagay, always look at the brighter side of life. So, yeah, siguro. Yeah, thank you and congratulations. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat din sa kapatid, Sir Dennis. Ngayon naman po, itawagin natin si Mr. Robert Argentina of Manila Blue. Magandang hapon. Ladies, one question lang. What can you share working with Alden, Barbie, David, Sanya? Masarap yung pakiramdam na makatrabaho mga superstars, di ba? Feeling mo, ka rin, ka-level ka rin nila. So, lalo na, masarap makatrabaho isang Alden Richards. First time ko siya nakatrabaho, makikita mo talaga yung passion niya every time mag-excel na kayo. Yung energy niya, energy level niya, talagang parang hindi siya napapagod eh. Talagang ibang klase rin yung Alden Richards. At syempre, yung si Barbie at David, at lalo na si Sanya, masaya ako na makatrabaho sila ulit dahil nakatrabaho ko na sila noon, pero habang lumilipas yung panahon, talagang nakikita mo yung growth nila. Si David, lalo na talagang lagi rin niyang i-improve yung sarili niya at malaking improvement na yung nakita ko sa kanya simula noon. Hanggang ngayon. Bonding moments kapag break time. Ano ginagawa? Bonding moments. Pag break time, paano ginagawa? Bonding moments. Ako kasi pag na-set talagang nandun lang ako sa tent, nagbabasa lang ng script. Talagang hindi ko nilulubayan. Kasi kapag may ginawa akong ibang bagay, nakakalimutan ko na siya. So, ayun, pag na-set talagang hindi ako masyado nakakapag-bond. Ngayon lang naman, pero dati, nung mas madadali yung mga eksena sa ibang programa, kaya. Pero ngayon, parang wala akong masyadong bonding moments
Sa set na lang pag nag-e-eksena natin. Thank you. Maraming salamat, Sir Robert. Sunod naman po ay si Mr. Neil Ramos of Tempo. Kasi mag-memorize ang chat. Sabi mo. Magandang hapon, Ginoong Pilo. Ganda hapon po. Sa amin, doon kami, kapag tinitignan namin mula sa labas, yung palabas na ito ay napakalaki, ang mga epic ko. Going into this, gaano mo tinignan yung, naging mabusisi ka ba siya? Because it's an epic, you know, people are gonna expect details. Naging mabusisi ka rin ba? No, nagbuo ka ng karakter. Opo, kailangan ko talaga maging mabusisi dahil mahirap tawag dito. Mahirap pakitaan ng mali, lalo na mahirap mapulaan, lalo na napaka-importante yung kwento ng mga pinapakita namin. Kailangan maging period correct lahat. Nandyan si Direk Dong para i-check lahat talaga yun at siguruhin na magiging maayos lahat ng mga may papakita namin doon, yung mga i-represent namin, yung mga kotse na gagamitin, ultimo mga truck, yung mga bumbilya ng truck, talagang sobrang posisi ni Direk doon, talagang pinili niya pa yung magiging akma doon sa panahon na yun. Saglit pa lang namin episode, nakikita yung character dito sa teaser na napanood namin kanina, one track character, para siyang napakasama siya. Wala siyang set, walang redemption sir. Ikaw ba, habang ginagawa mo to, nagkaroon ka ba ng need or want sa sarili mo bilang actor na i-redeem natin itong character to? Dahil sa tingin ko po, kahit pa paano magkakaroon ng redemption yung character na gagampanan dito, yung character ni Yuta. Importante rin po yun dahil katulad ng sinabi ko, ang kontrabida naman, hindi naman talaga siya masamang tao eh. May pinaggagalingan lahat yun and meron ding chance magbago kahit na gaano kasama pa, di ba? okay. That said, sir, dalawang question na lang. Paano ka nagpapagpag after every, kasi nga, rapist, killer, you know, isang taong may masamang binabalak talaga. Paano mo pinapagpag na hindi mo may uwi sa bahay, bigla ka nagsisigaw ng hapon sa pag-uwi? Nanonood ako ng mga nakakatawang videos sa biyahe pa uwi hanggang makatulog ako. Tapos, pagising ko kasi, pagka-uwi ko, hindi pa ako agad nakakatulog din. So, kasi naliligo pa ako, so nagigising ulit ako. So, nanonood pa rin ako ng mga nakakatawang videos para, alam mo yun, puro positive energy yung madala ko sa bahay. Yun lang po, sir. Yun lang. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Neil. At para naman po sa huli, yan, para naman po sa mga susunod ng katanungan, nandito rin po si Mr. Roel Mendoza of Pangmasa. Kung pala yung Ginoong Ruel man. Alis. Okay lang. Hello, Dennis. Hello. Ayun. Since nabinigyan natin yung preparation mo para sa role as Colonel Yuta, physically exhausting ba yung pagganap mo ng role dito? Physically, kasi alam ko, kung nabasa ko, may tamang paghawak ng samurai, may tamang pag-ayos ng mga uniform, pagsalita. Lahat ba yun, nakakapagod pa siya? Well, siguro sa tingin ko hindi po physically dahil kaya-kaya lahat ng katawan yan eh. Minsan hindi kinakaya yung mga information na ilalagay mo sa utak mo, lalong-lalo na yung lingwahe, yung dialogue, yung pag-memorize. Sobrang hirap na po. Lalo na, hindi na po tayo bumabata. Ilang taon na lang, 50 years old na rin ako, kaya ang hirap. Ang hirap na mag-memorize. Lalo na, buti na lang napatupad na yung Eddie Garcia na bill na meron na lang sapat na oras para magtrabaho. Dahil pag lumagpas doon, ang hirap na talaga mag-memorize talaga. Ang sakit na sa utak. So may limit na, may cut-off na kayo. Opo, Ikaw, meron. may cut-off na. Cut-off mo para sa lahat. Hanggang oras na lang ba? Nag-taping. Madalas po pag ang call time ay mga alas 7 or ganun. Tapos mga
alas 10, 11, before 12. 8, mga almost maganda pa. Malaking bagay din po dahil Para physically nare-rest din. maka-recover. Yes. Ayun. So ikaw ba nakapag-TikTok ka? Habang nakasunod ka na. Pwede ba yun? Hindi. Naka-Japanese Gusto ko nga culture gawin yung eh, kaso ka. lang baka hindi pwede. So, tsaka na lang po. So bawal. May magagalit. Ayun, pwede mo matanong si Director. Ay, Direk. Ayun. Ayun. Then nakaupo ka lang dyan. Ayun. Isa ka pa. And then, ilang beses mo nang nakatrabaho si Dennis, sa iba't ibang roles, sa iba't ibang teleserye. Kumusta naman siya dito as a Colonel Yuta? Colonel Stein. First time ko nakatrabaho si Dennis. I think yun rin yung first niya show niya sa GMA. Was kahit kailan. Tapos siya pa nagdadrive ng sarili niya sasakyan, siya nagbubuhat ng lahat ng gamit niya, wala siyang kasama. The consummate professional noon. Tapos sumunod doon, kaya kong i-chronicle nga yata kasi magkakasunod yan eh. Tapos nagkaroon ng Twin Hearts, hindi Twin Hearts, Twin Hearts with the Boy. Yun yung sumunod din na show. Magkasama rin kami doon. Tapos nagkaroon ng Mulawin. I-chronicle talaga. Magkakasunod din kasi puro yun rin. Parang yan din na love team yata kami ng take show. Mukha nga. Pero I had a feeling, in-embrace ko naman. Tapos nung Mulawin, nag-tar na ni Angel. Andun din. Pero yun yung magkakasunod, yung wala kaming panitan. Kaya talaga kala ko kami na yun. Tapos, nagkontrabida na siya noon sa Super Twins rin. Yes. So, may mga na-skip doon, tapos nag-Super Twins noon. I'm sure gusto sana ni Dennis siya yung isa sa Twins kasi may sayaw-sayaw na TikTok word eh. Pero dun sa mga hindi pa nakakatrabaho si Dennis, gusto ko mabigyan kayo ng pagkakataon makatrabaho si Dennis. Because if I felt like he was the consummate professional back then, if it's a bad thing itong pagiging consummate professional, he's gotten much worse. Kasi todong-todo siya, like yung lines niya, kasi pinapagawa niya dito sa ating tag team ni Rio tsaka ni Ken Sam. Sugoy. Rine-record nila yun for Dennis para makuha ni Dennis yung tamang accent. So aside from it being written, ang pinakikinggan ni Dennis yun. Kaya yung sinasabi niyang nagsasarili siya sa tent. Totoo yun kasi talagang para magawa mo ng tama yung role niya. Tsaka makabigkas siya ng tama. Ganong klaseng commitment. And hindi ko maisip kung may makukuha akong ibang artista who would commit to the role as much as he does. Tapos ang usapan kasi namin ni Rio, ikapat mo ko if it's not at least 80% passable. Ayaw natin mahulaan ang araw. So sabi niya sa akin, after yung mga first few pa lang, sabi ni Rio, Direk, grabe si Dennis, kinikilabutan ako. Sabi ko yun yung nararamdaman ko sa kanya noon. Pero sobrang galing nga, sabi niya direct, it's at least 90% yung binibigay ni Dennis. That's why I'm Galing. So, pasok na pasok. Pero yun nga, mahirap na sa kanya, naghahalo-halo na yung mga lines siya by the time mga midnight na. Si Dennis kasi hindi yan mareklame. That's also another thing na yung magugustuhan nyo kapag makatrabaho si Dennis. Hindi siya mareklamo. Nakikita ko minsan talaga, ang init ng suot, ulit-ulit, may naririnig na dumadang tricycle, may maingay na kung ano, may ambulansya sa malayo na lahat na hindi pwede. Tapos ulitin na naman yung mga Japanese lines. Buti na lang yung ginagawa na hindi siya chamba-chamba. Kaya niyang ulitin yun. Pero a lot of effort and a lot of patience. So, kahit hindi naman ito yung venue para doon, thank you, Dennis. Thank you, Direk. Ayun.
Ano ang masasabi mo, Denny, sa kilometrong sinabi ni Direk? Sarap ng pakiramdam. Sobrang dami na namin talagang pinagsamahan ng direct simula umpisa pa lang. Yun yung first show ko sa GMA siya na. Tapos hanggang ngayon, siya pa rin. Kaya, iba talaga. Thank you, Direk, sa lahat ng mga sinabi mo na na-appreciate ko lahat yun. And talagang, napaka-rewarding na, alam mo yun, masabihan ng ganun dahil syempre binibigay mo rin talaga lahat ng effort mo para pagandahin, paghandaan. Masarap makarinig ng mga ganun. Thank you, Dennis. Congratulations. Maraming Thank you. salamat po sa inyong mga katanungan, madam. Ayan, ngayon naman po ay tawagin natin si Ms. Tessa Oriola of Manila Times. Hi Dennis. Congratulations again on being part of such a great series. Napanood ko yung mga naunang episodes and ang galing talaga ng Jimmy mo ang period. It's just really amazing. I know that you use a lot of technology ngayon. Tanong ko lang, Dennis, sa mga eksena mo ba, tama ba ko dalat may mga green screen tayo ginamit? And okay, I just wanted to ask, kasi tingin ko in Mariam Clara, hindi natin masyadong ginamit yun, but in your role, have you had quite a few scenes na ginamit yung bagong technology na yun para sa atin na halong green screen at kung saan man yung location, and how was the adjustment, if there was an adjustment on your part? Marami na po kami mga nagawang mga eksena. Usually mga eksena na i-recreate lang yung mga lumang sceneries ng mga panahon na yun, mga lumang building, mga lumang gusali ng panahon na yun. Kasi mahirap na makahanap ng mga authentic talaga. Usually ganun lang sa background, hindi iba dahil yung mga location na pinag-shoot namin ay may katabing mga modern na bahay, so ang iba lang yun, pinapatungan ng mga CG. Hindi naman nakaka-apekto dahil kapag nandun ka na sa eksena,